Pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang bagong claim ng China na pumasok umano ang AFP sa New Model Agreement sa pamahalaan ng China hinggil sa pamamahala sa Ayungin Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Prancel Margaret Padilla, walang ganitong uri ng kasunduan na pinasok ang AFP Western Command sa China. On China's alleged agreement on the new model in Ayungin Shoal, the AFP denies the claim made by the Embassy of China in Manila that the AFP Western Command has agreed to a new model for the conduct in the Ayungin Shoal. Aniya, bilang isang profesional na organisasyon, ang mga hakbang ng AFP ay naaayon lamang sa mga patakaran na ipinatutupad ng pamahalaan at hindi sila gagawa ng hakbang nang walang permiso ng mga nakasasakop sa kanila. Any agreements or arrangements with other nations require the involvement and approval of the appropriate government agencies and officials such as the Department of National Defense and the National Security Advisor. Hindi na rin ikinagulat ng AFP ang pagdawit ng China sa kanilang pangalan dahil inaasahan na nila ang ganitong senaryo. Any type of scenario that can happen. So it's not surprising that the AFP will be dragged into this, but we are one nga, all of us, kahit sino naman ang tanungin nyo, nobody is really saying that there is actual truth to this. So it doesn't even merit response from our end. Sa isang Viber message sa media, sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, isa lamang zombie story at produkto ng imahinasyon ng China ang sinasabi nitong kasunduan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Trinidad, paraan lamang ito ng naturang bansa upang malihis ang atensyon sa mga paglabag nila sa international laws. Nais lang din aniya ng China na magdulot ng pagkakabahagi sa mga Pilipino habang nagpapatuloy sa kanilang mga plano sa inaangking teritoryo. Samantala, kinumpirma kahapon ng AFP na dumating na sa karagatang nasasakupan ng Ilocos Norte ang BRP Lake Caliraya, ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na gagamitin ngayong araw para sa Maritime Counter-Strike Exercise bilang isa sa mga highlights ng Balikatan Exercise ngayong taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.